nakapaloob yung tinatawag natin na mental training at physical training. So yung mental training po, ito yung pagsasanay sa ating mga manok para masanay sila sa senaryo dun sa sabungan. Physical training naman po na binabanggit natin, ito na yung mga training na ginagamit natin o ina-apply natin sa conditioning naman. Nandyan po yung pagpapakaskas, pagpapailaw, at pagka-catch-cap. Kasama na rin dyan syempre yung mga sparring dun sa ating mga panlaban. Para mas mabuild na yung muscles ng mga manok, mabuild yung kanilang mga stamina. Yung pagpapalakad naman po ng mga manok, part din ito ng mental training nila para masanay na lumakad sa ruweda, lumakad sa lupa, para pagdating po dun sa actual na laban, hindi na po sila manibado. Yung pagsasampi naman po dun sa mga manok natin, ito yung part ng training para matuto sila pagka nagkabungguan sila sa ere o nagkabanggaan sila ng kalaban niya, alam niya na kailangan niyang paluin ito. So makakatulong po ito para mas matuto, lalo na yung mga stags natin, kung ano ang gagawin niya pagka meron siya nakaharap o nakabunggo sa ere pagkadating po sa araw ng laban. So nag-training po tayo ng 4 AM ng umaga. Okay. Dito po tayo sa araw na to, day 1, magbibigay din ng Promotor 43. Nagbibigay po kami ng Promotor 43 sa hapon. After kumain ng manok natin sa hapon, dito po kami nagbibigay ng suplemento ng Promotor 43 na may laman syempre ng amino acids. Ito yung tumutulong para ma-regenerate or para maka-recover yung mga muscles at mga tissues na napupunit or nara-rupture during physical training para mas mabilis maka-recover yung katawan ng ating mga manok. Kasama syempre yung mga multivitamins na nakapaloob sa Promotor 43 na mapunan yung kailangan ng ating mga manok during conditioning period. So, ang iniiwasan po kasi natin or ang kailangan natin ma-adapt yung masanay yung mga manok natin para hindi po tayo magbigay ng advantage dun sa mga kalaban po natin. Mga ka-excellence, ito naman po yung ating ikalawang araw ng pagkukondisyon. Okay. Sa umaga, dito po tayo nagbibigay sa day 2 ng Respigen 15. Ang Respigen 15 po natin ay dalawang klase. Meron po tayong oral drops at yung injectable. So, nasa ating mga handlers at ating mga breeders, yung preferred nila na gamitin na klase or administration ng Respigen 15. Ang drops po natin ng Respigen 15, ang bigay po natin ito ay 7 patak sa umaga, 6 AM. Kapag inject naman po ang gagamitin natin, 0.2 cc naman po ang binibigay natin sa ating mga panlaban. So makakatulong po ang Respigen 15 para ma-build yung stamina ng ating mga panlaban during conditioning period. Kaya po natin ibinibigay ito ng 6 AM ng umaga dahil ito po tutulong sa kanila na magpabuka ng veins ng ating mga manok para mas lumaki or yung flow ng oxygen nila during that day ay magamit nila dun sa physical activity nila. So yung Respigen 15 po natin, meron itong vitamin B15 or yung panggamic acid na tutulong mag-delay ng onset ng fatigue sa mga muscles ng ating mga manok. So may iwasan natin, kumbaga sa tao, ay pulikatin yung mga muscles ng mga manok natin para yung training nila ay tuloy-tuloy at meron silang magamit na energy during that day. Andyan din po yung vitamin E at selenium. Yung vitamin E naman tumutulong na natural source ng testosterone para mas maging aggressive or mas maging matapang yung mga panlaban nating manok. Kasama din dito ito na rin yung parang antioxidant ng ating mga manok during the conditioning period. Yung second day naman po na training na ginagawa natin, ito mostly rotation ng ating mga manok. Sa day 1, nag-train tayo, pakaskas, pailaw, pasampi, pakahig. Sa day 2, rotate ang manok. Sa umaga, nandyan lang yan sa cord. Pagkadating ng tanghali, 11 or 12, nililipat po namin yan sa fly pen. So para mas matrain yung ating mga manok lumipad or lumakas yung mga muscle nila sa pakpak, dyan po natin ipinapasok sila sa fly pen.
po si John Mercado na nagsasabing continuous learning and improvement pagdating sa conditioning. Tatak Excellence, subok na magaling.